dear beloved, Boss Mike Cervera. Grabe na. Mga kababayan, nako, oo, kanina bago natin matapos yung ating live, eto pa lang si Puki. Sino ba yan naman? Si General Puki. Putik na yan, nangangatog Oo, nangatog po mga kababayan. Oo, nangatog si General Puki mga kababayan. Ano? Hinuli, oo, mga kababayan ko. Hinuli. Akala yata hindi tutuluyan. Tapos po mga kababayan ko, eto na nga, oo. Pumunta na ng ibang bansa para tumakas yata. Tatakas na. Oo, nung nalaman na, ay, hindi ka naman tutuluyan kat dahil nga daw weak leader daw ang Pangulong Bongbong, umuwi ka na. Mga kababayan ko, lumabas na pala yung warrant of arrest niya. Yari, mga kababayan ko, oo. Walang pinagkaiba sa nangyari kay Digong ito, oo. Yung bang ng ibang bansa, nag-iisip ng tumakas kung saan bansa siya maninirahan, ayun, ang ending, mga kababayan. Pag-uwi ng Pilipinas sa terminal, sa NAIA, hinawla. Grabe ito. Pero alam nyo mga kababayan ko, yung mukha ni Pukis talaga, grabe. Nginig na nginig ho halatang halata ho't hindi ho maitatanggi kahit ho ng mga DDS, ano, mga kababayan ko. Kahit ng mga DDS ngayon, hindi maitanggi ito. Ito nga panginginig, oo, ng betlog ni General Puki. Dati mga kababayan nung panahon ni Digong maangas no. Ngayon ho, mga kababayan ko, ayun ang tinan mo mga kababayan. Nga. Grabe talaga ito. Itong nangyari kay General Puki, ano? Mga kababayan ko, eto na Ayan Ayan mga kababayan ko. Siya pa ang nag-post mga kababayan. Oo, Romeo Pukis. Oo, arestado ako. Pinagyabang pa, Ito yon, i-connecta ninyo sa pinaplano nila. I-connecta ninyo. Talagang itong si... Ako naniniwala ko, alam nila na may warrant. Oo, alam nilang may warrant of arrest itong si General Pukis. Ngayon, mga kababayan, isinabay sa press con ni Manong Chavit. Naalala nyo kanina, si Chavit Singson, mayroong press con, nilalangaw naman. Wala hong nanonood. Anak ng pating, tatatlo lang nanonood. Ewan ko kung yung tatlo na yon, baka yung pong si Sara, si Pulong at saka si Basti lang yon. Ngayon, mga kababayan ko, biglang gumawa ng intriga. Ito na naman. Pinauwi bigla itong si Pukis. O, kita nyo? Ngayon, ang gagawin nila, mag-i-iskandalo sila. Manggugulo sila. Magraranta na naman sila sa social media. Gagalitin na naman yung mga bobo tanga. Tapos mga kababayan, mananawagan na naman sila ng ng people power. Ganun yan, mga kababayan ko. Dako, bistado to Basang-basa ko. Oo. Kita nyo Biglang umuwi. Alam niya, nahuhulihin siya. Tingin ko mga kababayan, ito mga desperadong hakbang na talaga. Magkakaroon naman sila ng dahilan para magrarally, manggugulo uli. Hindi nila titigilan. Tapos mga kababayan ko, kita nyo, ito naman press ko ni Chavit. Wala namang nanonood Ayan mga kababayan ko, kita nyo, pulso ng bayan. Ewan ko kung ano yan. Baka sa mga taga-Kibuloy group yan. Press conference ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Ayan, nagkatotoo na talagang may press con. Nangyari yung sinasabi natin. Kagabi pa natin, ng isang araw pa natin sinasabi ito. Oo. Nung isang linggo pa natin sinasabi na magkakaroon
si Chavit Singson ng ganito, nagkatotoo. Tignan nyo naman live. Oh, ilan ang nanonood? Tatlo nanonood. So, ibig sabihin, mga kababayan ko, kita nyo ang mga nag-ano rito, tawag dyan, mga nandiyan dyan, mga vlogger ni kulto ni Duterte, ang SMNI, alam nyo na. Di ba? Alam nyo na ngayon na ang mga nanggugulo ngayon, na mga propaganda nila ay halatang planado talaga. Kasabay yan ng pag-uwi ni General Pukis na inaresto kasi alangan naman hindi aarestohin mga kababayan ko. May warrant of arrest nga. Di ba? So ngayon, ayan mga kababayan ko. Yung press ko ni Chavit Singson, konektado yan sa kanilang plano. Gagawa ng intriga, sasabay na kunyari merong naagrabyadong general para galitin yung mga kasundaluhan para sila ay makakuha ng simpatya dyan at nang sa ganon, maisakatuparan na nila yung matagal na nilang pangarap na maagaw ang pwesto ni Manong Bongbong. Napaka-basic nyo gumawa ng mga kaparaanan ninyo. Oo, ang basic gumawa ng mga diskarte neto mga kababayan, ano? Basic, mon amor. Basic na basic po. Oo, napaka-basic. Kaya siguro mga kababayan, gusto-gusto na nila akong rekrutin doon eh. Yung kaya yon mga kababayan kasi mga bobo tong mga ito eh. So, Alicia Duran, mukhang kailangan nila ng peg ko doon, kaya kailangan nila akong isali. Kung, ewan ko ba? Sino gusto nyong kapalit ko? Sino gusto nyo? Trade na lang, sabi ni Arnold Lopez. Sino gusto nyong kapalit ko kung ako'y mapupunta sa kabila? Mahihinang nilalang. Kita nyo, wala. Ang hina-hina ninyo. Biruin nyo, nag-live kayo, tatatlo lang nanonood sa inyo. Hanggang matapos, mga kababayan, hindi man lang umangat. Grabe! Anong klaseng, Anong klaseng palabas nyo? Mahina talaga mga kababayan ko. Tingnan nyo mga kababayan. Ayan si General Pukis. Iduktong natin uli. Nagpapapress con si Chavit. Biglang ito naman. Bakit kailangan mag-post? Ito. Sipin nyo maigi. Nung inaresto po si Pukis, nag-post pa siya. Nag-post pa. Ano ibig sabihin ng pagpo-post? Nandito na ako, sundan nyo na ako, mga kababayan ko, inaresto na ako. Ano ang kaso? Naku, mga kababayan, sedition. Sedition ang kaso, mga kababayan. Wala akong piyansa yan. Naku, mga kababayan ko. Ito, breaking news. Retired Air Force General Romeo Pukis arrested at NAIA over charge of sedition and rebellion. Sedition, rebellion, mga kababayan ko. Ito yung mga naging kaso nila, kay Gloria. Itong si Ping Lacson, si Enrile, at iba pa. Yan po yung kinaso ni Gloria, mga kababayan ko noon. Ngayon, ito rin ang kinaso dito kay General Pukis. Grabe. So ngayon, mga kababayan ko, eto, matindi. Nagkagulo na. At titigan yung maigi, mga kababayan, kung ano ang itsura netong si General Pukis, 1 minute. Ayan na, tignan nyo mga kababayan,
yung kaba, yung nervyos sa mukha niya, hindi maitago. Ayan mga kababayan ko, pinusasan mga kababayan. Pinusasan, ayan Tingnan niyo yung mukha mga kababayan, kinakabahan. Kabang-kaba mga kababayan ko. Oo. Di ba? Tingnan niyo. 1 minute. Ano? 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 Nabigla ka, no? Nga, mga kababayan ko, nga. Yan, sige pa. Mang-engganyo pa kayo ng pagtataksil sa gobyerno. Ano sabi ni Rain? Mukhang iiyak na. Iiyak na nga eh. Nangingiyak na, humihingi na ng tulong. Hindi nyo ba ito? Sasabihin ko na naman sa inyo. Tignan nyo, biglang nandoon kagad si Topacio. Nandoon kagad, nagwawala sa gate. Ay! Panabasin nyo! Mga ganon-ganon, no? Gaganon-ganon mga, hindi pwede yan! Gumaganon si Topacio. Oo, tinopak mga kababayan. Pagdugtong-dugtongin nyo, yung sinasabi ko sa inyo, talagang sinalansan nila yung ganyang klaseng, anong klaseng pamamaraan? Sino nag-isip niyan? Ang dali-dali kayong mabisto eh. Oo, yung mga pamamaraan ninyo, naku, walang kadating-dating. Bistado agad eh. Huwag ka na. Putik na gagawa kayo ng mga ganyan. Dapat yung mahirap na mabuko. Hindi yung putik na yan. Kahit grade 1, alam na may diskarte na kayo eh. Tingnan nyo si General Poke. Pasok. Sabi niyo, sir. 1 minute. Kinakabahan ka, no? Pero, syempre, mga kababayan ko, sa mga ganitong pagkakataon, laging ang sagot, ginigipit. Grabe, mga kababayan ko, ang balita, eto na, naku, Diyos ko. Talagang hindi titigil po, eto na. I-chismis ko na sa inyo. Iba to. Meron pong kinakasanan naman ang mga kulto ni Duterte. Kita nyo, no? May kinakasanan naman, isasabay na naman nila sa kaguluhan ng ginagawa ng China sa Taiwan at itong kaguluhan ng Amerika sa Venezuela. Ngayon, ang mga kulto naman ni Duterte, abay, hindi rin magpapatalo daw. At ito po, nako mga kababayan ko, kinakasanan naman nila ang malawakang mga pagrarally nila. Ang tawag po nila dyan ay people power kahit lilima lang sila. Ngayon, ayon sa ating Pink Palaka, mga kababayan ko, ang lahat daw, mga kababayan, na nangyayari ito ay parte, mga kababayan, parte sa kanilang isasagawang malawakan na naman daw na protesta. Etong mga kulto ni Duterte, wala talagang kasawa-sawa. Tama? Wala talagang kadala-dala. Ibang klase. Mga kababayan ko talaga ito. Kaya ito, yung mukhang ito, mga kababayan ko, ito mukhang sinakripisyo. Para bang galitin na natin ang taong bayan. Dahil ikaw ay general, ikaw ang ating gagamiting pain, ganun. Di ba? So gagamitin nilang pain itong si Pokes para magalit daw ang taong bayan. Sino naman na may pakirito? Sige nga, siguro yung mga tauhan niya, 'di ba? Dati. Pero teka muna. Nako, wag kayong magpapadala sa mga ganyan. Wag kayong maging loyal sa inyong opisyal. Maging loyal kayo sa inyong sinumpaang
sinumpa ang tungkulin at sa inyong commander-in-chief walang iba kung hindi ang Pangulong Bongbong Marcos. Wala na po ito, basura na, retirado na nga. Tama? Tama ba mga kababayan ko? Retirado na. Kung susundin pa ng mga anik-anik, mga kababayan, ng mga DDS at mga kanyang mga tauhan sa Air Force, wala rin. Ngangay ito, ngangay. Maniwala kayo, ngangangay. Ito, ano masasabi mo sa pagkaka-aresto sa'yo? Ito'y... Ito ano? Hindi pa niya alam kung ano yung sasabihin niya. Ayan o! Ito'y ano? Pukis! Putik na yan Kung magsalita ka, para kang hindi general Para ka lang batang nahuli na nag-cutting classes ng iyong teacher na may talang pamalo Diba? Si Pukis, mga kababayan, parang nahuling estudyante na nag-cutting classes. Tapos pinababalik ng teacher na may dalang patpat. Hoy, bumalik ka doon sa room. Ganon ang peg. Ganon ang peg Paano na? Panggigipit to. Panggigipit to. Bubo! Putik na yan. Paano naging panggigipit yan, General? Porke ba dahil ikaw ay isa kang opposition? Panggigipit na kagad? Teka muna. Hindi ba ikaw ay may ginawang kasalanan? Ikaw ay kinaakusahan ng sedition rebellion. Ano bang ginawa mo doon? Ikaw ay nang-inganyo para pabagsakin ng gobyerno. Ngayon, sasabihin mo panggigipit ito? Teka muna. Ang tanong, ginawa mo ba? Oo, ang sagot. Paano masasabing panggigipit na nabigyan ka ng warrant of arrest? Diba mga kababayan ko? Panggigipit na mo. Ito'y... panggigipit to. Pang-ahas. Pang-angakot sa ating mga taong mamamayan. Bakit mo dinamay na naman ang taong mamamayan? Mga kababayan, siya pagkaka-aresto daw netong general na ito. Ang ginigipit daw ay ang taong bayan. Tayo daw yun. Tayo. Hindi ko magets, mga kababayan, paano tayo nasali sa katangahan neto. Sige nga, explain nga, paano tayo nasali sa kanyang kaso? Bakit? Kasama ba tayo na nanawagan katulad nito na pabagsakin ang gobyerno ni Pangulo? Putik na yan, mga kababayan ko. Tila ba amoy na yung kanilang mga naratibo? Diba? Saya-saya nga daw namin, sabi ni Jojo Chavez nung nahuli ka. Kasi ganito yan. Eto na papasok yung sinasabi ko na kailangan nilang galitin ang taong bayan na mga naniniwala sa kanila para sa sarili nilang kapakanan. Sokdolan, gamitin nilang pain ang katawan ni General Pukis. Tama? Yan, mga kababayan ko. Papahayag ng damdamin sa matinding korupsyon sa bayan natin. Nako, ikaw lang naman yun Bakit mo kami dinadamay? Nako, iiyak na yan. Huwag ganon, General Puki. Huwag ganon, huwag mo kami idadamay. Kung meron kayong kasalanan, panagutan ninyo. Kung talagang kayo ay nasa tama na sinasabi nyong para sa bayan, yung inyong pinaglalaban, paglaban mo yan. Hindi yung para bang nagmamakaawa ka na kailangan magwala ang taong bayan para sa'yo. Tanong ko, sino ka ba? Isang alagad at tagahimod ng puwet ni Duterte.
Ito, mga kababayan ko, isang alagad at tagahimod ni Duterte. Tagahimod ng puwet ni Duterte. Diba? Ang samabig kasi ng apelyo doon, nahihirapan nga ako eh. Minsan kasi bulol ako eh. Oo, kaya ang naalala ng dila ko, Puki. Diba? Napanggigipit agad. Ganon, pangigigipit agad yung ginawa sa'yo. Bakit? Sino ba? Ano bang ginawa ni Digong sa mga kababayan nating tinatawag mo ngayon? Tanong ko sa'yo, animal to? Sabi niya, panggigipit daw ang tawag dyan. Patay ka na ba? Mga kababayan, ano kaya tawag niya sa ginawa ni Digong sa ating maraming kababayan? Kung ang paghuli sa may warrant of arrest ay panggigipit na. Ngayon, ang tanong, ano na tawag mo? General Puke sa ginawa ni Digong na pagpatay sa maraming tao. Ano yon? Holy para sa'yo? Bubu! Tama ba mga kababayan ko? Para sa kanya, yung pagposa sa kanya, paghuli dahil may warrant of arrest, dumaan sa proseso, dinadaan sa proseso, para sa kanya panggigipit. Itanong natin sa kanya, ano ang tawag niya sa ginawa ni Digong na paglipol, pagpatay sa napakaraming mga Pilipino na itinuturo niya na ito daw mga kababayan ay mga gumagamit ng droga. Sige nga ho, unawain nyo nga. Diba mga kababayan ko? Unawain nyo maigi. Diba? So anong klaseng utak meron tong general na to? Anong klaseng utak meron to? Bakit po kayo nakaganyan? Bakit ka raw nagkaganyan? Tatanga-tanga ka, hindi ka marunong sumagot. General, bakit ka raw nagkaganyan? Bakit ganyan ang iyong naging kapalaran? Dahil sa bawal na gamot. Diba mga kababayan ko? Ang tanong, bakit ka daw nagkaganyan? Bakit ka nagkaganyan? Bakit po kayo nakaganyan? Inaresto ko dahil Hoy! Ang tanong bakit ka daw nagkaganyan, ibig sabihin bakit ka lumalaban sa gobyerno? Ano ba yung intindi mo? Wala na. Sa sobrang kaba, takot na itong general na to sa pag-aresto sa kanya, hindi niya na alam yung sinasabi niya. Ayan o. Tignan niyo yung muka, mga kababayan ko. Bakit po kayo nakaganyan? inaresto ko dahil may kaso ako na inciting sedition. Yun naman pala eh! Bobo! Bobo ti Oki! Nakaw! Sabi niya, ano po masasabi nyo? Inaresto po ako dahil ginigipit nila ang kalayaang magpahayag ng taong bayan. Sabi niya, tapos tinanong uli, bakit ka nagkaganyan? Inaresto po ako dahil may warrant of arrest ako na rebellion, sedition rebellion. Anak ng pating ka talaga, oo. Nakuha mo, Jojo Chavez? Mahina sumagot. Pinaikot lang yung tanong, mga kababayan, bigla nang pumiyok. Wale, mahina. Umpisahan natin, eto na. Ano masasabi niyo, sir? 1 minute. Ito'y panggigipit to. Panggigipit daw, di ba? Panggigipit daw. Pagbigyan natin to, Ahas. panghaharas, sabing ganon. Panggigipit, panghaharas, sabing ganon. Pananakot sa ating mga taong mamamayan. Pananakot daw sa taong mamamayan. Yung ginawang pag-aresto sa kanya.
nagpapahayag ng damdamin. Oh, nagpapahayag daw ng damdamin. Anong pakialam namin dyan sa'yo? Di ba? Anong pakialam natin sa kanya? Oh, tuloy. Matinding korupsyon sa bayan natin. Dahil daw sa pagpapahayag ng matinding korupsyon sa bayan natin. Kahit naman kami nagpapahayag din eh. Pero hindi naman kami nanawagan na pabagsakin ng gobyerno katulad nyo. Bakit po kayo natadani? Bakit kayo nagkaganyan? Yan naman ang sunod na tanong. Inaresto ko dahil may kaso ako na inciting sedition. So, hinaharap natin to. Yun naman pala eh! Kita nyo mga kababayan ko? General yan ha? Alam mo pala na meron kang kaso. Ano ngayon ang pakialam nung sinasabi mong mamamayan na ginigipit ng gobyerno? Ginigipit ba tayo? Yan ang problema sa inyo eh. Magpapaawa kayo sa taong bayan. Agpaarayat kayo. Tapos sasabihin nyo ginigipit kayo, inaapi kayo. Maliwanag naman galing sa bunganga mo na ikaw ay may kaso, may warrant of arrest ka, at yun naman ang dapat, arestuin ka at iharap ka sa korte. Ganun yun, iharap ka sa korte. Tama, mga kababayan ko? Tama ba? Sa kaso na ito. Di ba? Maliwanag. Ewan ko, mga kababayan ko. Eto, mga kababayan ko, si Topacio. Alam nyo, talagang, nagulat ako. Biglang nandun kagad si Topacio. Ayun, galit na, nagwawala na. Nagwawala na ho yung mga kulto ni Duterte dito, napakabilis inaresto. Nagulat, hindi ba kayo nagugulat? Nandiyan kagad tong mga alipores nagwawala at may dala na kagad ng mga media. Ibig sabihin, mga kababayan, talagang pinlano nila yung mga mangyayari na ito. Magpe-press con si Chavit, tatantyahin nila kung magagalit ang tao, kung may epekto sa tao, sasabayan naman ng general na alam naman nila na may warrant, magpapahuli ko at magpipiling biktima magpapiling victim, hihingi ng awa sa mga tao, sa mga kasundaluhan, sa kapulisan, sa kinaukulan para magkaroon ng simpatyayang mga Nakuha nyo, mga kababayan ko? Start na ang shooting. Ganon, mga kababayan ko. Napaka-easy lang ng plano. Tingnan nyo. Tingnan nyo, mga kababayan ko. Tingnan nyo. Natin ang proseso! Ayaw mismong lumalabas na batas! Kita nyo? Nakita nyo yung mga pambubuyo nila? Dumaan kayo sa proseso. Kayo ang lumalabag sa batas. Sino ang lumabag sa batas? Pag hinuli kayo, lumabag sa batas ang gobyerno. Pag pinagbantaan nyo na pabagsakin ang gobyerno, hindi kayo lumalabag sa batas nun. Mga gunggong kayo. Mga gunggong ito, mga kababayan ko, gunggong talaga. Marinig nyo, maintindihan nyo, sinasabi namin! Hindi ito optional! Nako si Badiday! Ano ba? Hindi to optional. Uy, Topacio, tumigil ka nga. Tumigil ka nga. Umpog kita dyan sa pader eh. Mga kababayan ko, kita nyo nandoon pa lang sa NAIA. Alam nyo, kailangang ingatan ang loob ng airport na hindi magkagulo. Tama? Tama! So, kinokontrol ng alagad ng batas. Ito namang abogadong gago! Pwede naman kasi silang sumunod dun sa presinto. Tama po ba? Tama. Di po ba tayo, mga kababayan ko, pagka hinuhuli tayo ng mga pulis pag may kaso, ano nangyayari? Dinadala kayo sa presinto. Ikukulong kayo. Tama? Lalo na pag may warrant of arrest kayo. At maghihintay kayo doon ng abogado nyo. At pag wala kayong abogado, bago kayo i-arraign sa korte, bibigyan kayo ng gobyerno ng abogado nyo. At yun po ang tawag doon,
ay yung abogadong galing sa PAW. Tama po ba? Galing sa gobyerno. Ganon. Eto mga kababayan ko, nandoon po sa NAIA nagsisigaw. Kasama yung maraming media, SMNI, yung mga kanilang mga alagad, at yung mga kasama pa nilang iba. Doon sila nag-iiskandalo, gumagawa ng eksena para nga naman magkaroon ng komosyon at yung mga tao magkaroon ng atensyon. Nakawa nyo? So ang gagawin nila, magingay tayo, gumawa tayo eksena para makatawag tayo ng atensyon sa mga tao. Ganun. Pwede naman kasi, mga kababayan ko, na sundan niya yung sasakyan. May sasakyan naman siguro yan. Di ba? Tapos, sundan niya habang dinadala kung saan presinto. Dadalin daw ng krami. Di tumulay ka dun. Tama? Pumunta ka doon. Sundan mo na sa krami. Ito naman si Topak Topak mga kababayan Kaya alam nyo yung mga diskarte nila, napaka-basic lang. Oo. Huling-huli mo agad kung ano yung mga style Sa totoo lang, huling-huli yung style nila kung paano yung diskarte nila. Hindi na uubra yung mga ganyan. 2026 niya. No, 2026 na, remember? Hindi na to panahon ng dyaryo lang. Hindi to panahon ng transistor radio lang. Hindi to panahon ng black and white TV na naka-accordion. Hindi na ganon. Panahon na tayo ng makabagong digital. Digital na ngayon. Kaya yung mga ginagawa nyong yan, walay na yan. Oo. Sinauna pa, nasing tanda pa ni Chabet yung style na yan. Tao ka mo Tama ba? Hanip yung mga paandar. Huling-huli mo agad mga kababayan ko Huling-huli mo. Oo. Tingnan nyo. Natin ang proseso! Kayo mismong lumalabas na batas! Ma-high blood pa itong mga ito. Mamaya atakihin pa kayo dyan. Tingnan nyo, kasama yung mga vlogger na mga bayaran, kasama yung media sa likuran. Tinig nyo, maintindihan nyo, sinasabi namin! Hindi ito optional! Karapatan ito! Hindi po ito pakiusap! We are not requesting, we are demanding! Di sundan mo na. Hindi naman kailangan, hindi ka naman pipigilan na sundan siya sa krami. Sundan mo na yung kliyente mo ron. Bago pa interrogation. Lang naman, kailangan lang siya kausapin ng lawyer para walang gulo. Kailangan daw kausapin ng lawyer. May warrant of arrest na nga, di sumunod ka na. Ang tatanga na itong mga ito. Ang tatanga. Sundan mo na, Topacio. Sinabi naman sa post ang liwaliwanag. Ang tatanga nyo lang talaga Oo. Napakakatanga nyo. Ano sabi rito? Sabi na nga neto, itong inaresto na isa pang gonggong. Arestado ako ng PNP CIDG sa airport terminal. On the way na kami sa PNP CIDG sa Camp Crame. Mabuhay ang Pilipino. Topacio, napakaliwanag naman ng sinasabi rito. On the way na kami sa PNP CIDG sa Crame. Bakit hindi ka na mauna doon at abangan mo na siya doon? Tama ba? Bakit kailangan mga kababayan sa loob ng terminal sa airport kailangan magkaroon ng gulo? Iwasan natin yan. Pwede naman sa pamamagitan na bakit dito tayo magtatalo-talo sa loob? Pwede naman tayo sa Crame na lang. Naks naman yung mga banat nyo. Nako, ewan ko sa inyo. Di ba? Malupitan. General na yan! Doon dinadaan Yan, mga kababayan, hindi tumutupad sa batas! Ang Tingnan nyo! Nanggugulo itong mga gonggong na ito. Maniwala kayo sa akin, nanggugulo lang sila.
dinidistract nila, kumukuha sila ng atensyon ng tao. Palalabasin nila na aping-api talaga para maawa yung mga tao. Hindi kami naaawa sa kanyang style. Alam namin na gagamitin niya na naman kaming mga Pilipino. Alam natin yan. Gagamitin na naman tayo ng mga gunggong na ito. At sa mga magpapagamit dyan, sa mga magpapagamit, nako, hindi ba pa kayo nadadala? Any comments, sir? Hindi talaga pinakausap sa inyo yung kliyente. Kita nyo, merong vlogger media na nag-i-interview na. Alam naman natin. Nakita nyo naman eh. Gusto namin kausapin mo lang sandali. Hindi ko Kita nyo, ang daming camera, oh. Nakita nyo? Set up na! Saan ka naman nakakita ng biglaan na uling ka na may warrant ka, biglang nandiyan dyan na may media, may mga vlogger na nakaabang. Set up talaga. Tuloy. Grabe, oh. Ayaw nito sa iba'y dinaan. What's your next action, sir, kapag ganito? Pupunta kami sa krame. Okay. Hindi pwede yan. Irereklamo namin ito. We will... Reklamo, pumunta ka na ng krami, doon mo kausapin yung kliyente mong parehas mong tanga. Diba? Parehas na tanga, mga kababayan ko. Doon ka magreklamo. Oh! Aminin nyo na, hindi nagwagi yung scripted ninyo. Hindi na isakatuparan na naman nila yung script nila. Paano magkakaroon ng katuparan niyang ganyan? Chavit Singson kasama sa style nila. Ayun, nilangaw yung press con niya. May nanonood, tatlo. Sino yon? Si Sara Duterte na mukhang boksingerong bakla. Sino pa? Yung isa, 3 lang nanonood eh. Si Pulong na mahilig sa pokpok sa Davao City. Na nanggugulpe ng bugaw niya kapag hindi siguro nagustuhan o mabaho hininga ng nakuha niya. Diba? Sino pa? Si Baste na mahilig maghamon ng suntukan. Pero ang katotohanan, badiday din naman. 3, mga kababayan ko nanonood. Kay Chavit. Yan. Live. 3 lang nanonood. Saan ka pa? Dito nga sa atin, magta-3,000 na. So, ibig sabihin, mga kababayan, mas magaling pa tayo at may kredibilidad tayo kaysa dito sa matandang malapit na sa final na si Chavit Singson. Di ba? So, ibig sabihin, may kredibilidad pa tayo. Mas mataas ang kredibilidad natin kaysa sa mga ito. Di ba? Tama? Topasyo. Let this pass kasi kung dating general, ginaganito nila, ano pa kaya yung pangkaraniwan? Dito nyo mga kababayan ko, ang sinasabi, inaresto lang naman. Kung ang dating general nga, ginaganyan, isa rin tong bobo eh. Kung yung mga kababayan nga natin na malilit lang ang kaya ng ni Duterte na patayin, di ba? Pero dito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, walang hine-general. Kung kailangan mong managot, kung may ebidensyang dapat kang kasuhan, kung may nilabag kang batas, kailangan mong managot talaga. Alin ang tama, mga kababayan? Yung bang tamang proseso na walang pinipili ang batas, kahit ikaw ay general, mahirap, kailangan mong managot dahil may ikaw ay nilabag na batas, o yung pumapatay ka na lang basta-basta dahil mukhang adik, babarilin mo na. Sige nga yaan po ang kanilang mga basihan. Mukha yatang malayong-malayo. Ang Pangulong Bongbong nasa proseso. Ang kinakampihan ng mga gonggong na to kasama na yung inarestong general, mga kababayan ko, ay isang mga katarantaduhan na gusto nila yung kanila lang ang masusunod. Kung ano lang ang kumpas ni Duterte, yun lang ang masunod. Wala tayong kahit na anong batas na pag-uusapan. Walang due process sa madaling salita dyan.
Mga mamamayan, kita-kita po tayo sa krami. Sir, are you expecting na Tama, doon. Pumunta ka sa Karami, bobo. Tanga-tanga to, mga kababayan. Wala naman na ipapanalong kaso. may posibleng ganitong mangyari? Oh. Hindi, nagulat kami. Akala na Puta! Sabi ng mga kababayan, alam niyo po ba ito na mangyayari? Hindi, nagulat kami. Nagulat kayo, nandyan na kayo. Saan ba kayo galing? Saan ba kayo galing? Tapos biglang nag-ala ina magenta kayo, tinuro nyo yung sarili nyo. Sa airport ako! Ganon agad? Come on, tama na nga. Putik na yan. Ano yan, si Ina Magenta? Isang turo lang niya, okay ka Perico, nasa terminal ka na? Putik. Ano ba naman yan? Mga kalokohan nito, uubra ba sa inyo to? Uubra ba? Hindi uubra yan, mga kababayan ko. Yung mga ganyang mga style, diskarte. Kailangan nyo nang mag-training kay Mike Cervera. Yung mga style nyo pang Boy Scout lang pang Cub Scout nga di ba? Dalawa yan, Boy Scout, Cub Scout. Oo, Cub Scout, oo. Tayo Boy Scout. O, di kailangan nyo mag-aaral sa amin. Nako, ewan ko mga kababayan ko. Ay, sabi nyo, gulat na gulat pa si Badiday. mga mamamayan, kita-kita po tayo sa krami. Sir, are you expecting na may posibleng ganitong mangyari? Oh. Hindi, nagulat kami. Akala na Sir, expected nyo ba na may ganitong mangyayari? Hindi, nagulat kami. Kaya ako nag-ina magenta. Oo. Turo mo sarili mo. Nandoon na tayo sa terminal airport na iya. Bilis. Ang bilis nito pa, show pala, magpaandar ng sasakyan, Di ba? Ang bilis, oo. Binilisan niya ng binilisan. Lumipad yung sasakyan niya, mga kababayan ko. Baka nakakalimutan nyo, Lunes ngayon. Medyo traffic na. Mon. Tama na. Mga kababayan ko, Lunes na Lunes. Medyo matraffic na. Kasi yung mga tao na mula sa mga probinsya, umuwi na ng Maynila, dala-dala ang mga sasakyan nila. At ngayon, mga kababayan ko, eto na. Ang bilis ng sasakyan mo. Ano ba yung sasakyan mo? Sports car, Lamborghini, Ferrari? Parehas lang yata tayo ng sasakyan, may decent elements yun. Krami na lang, krami. Wala na, mga kababayan ko. Wala na. Oo. So, yan lang, mga kababayan ko. Breaking news. Etong pagkakadakip nga ni Poki, mga kababayan, Ayan, ayan, mga kababayan ko. Ayan na. Kita nyo? Talagang kailangan makipaggulo sila. Yan na, dinakip na yun, yan, nakaputi, nakatalokbong yung kamay, ayaw ipakita na nakaposas. Ayan, yan, yan, di ba? Dalhin nyo na yan sa krami. Pasundin nyo na lang si, doon. Putik na yun, nagmamakaawa po. Samahan nyo ko dito. Iiyak na si Pukis, sabi siguro, ano gagawin ko rito? Attorney, ano gagawin ko rito? Huli nila ako, ikukulong nila ako. Attorney, putik na yan, Wala, mga kababayan ko, wala. Sumakay ka na. Kulit naman nito, nakaposas ka na nga Sumakay ka na. Di ko kayang tanggapin na makukulong na ako ngayon. Gumaganong ka pa? Umi-April Boy Regino pa ang peg niya? Walistek na yan, Ay, nako, parang NPI na ang datingan, Parang NPI na ang datingan, tingnan ninyo.
Parang NPA na yung general. Putik na yan. General ka, gumaganyan ka. Ano ikaw? Sino ka? Si Dilima? Putik ko. Tingnan niyo mga kababayan ko. Ano? Ang peg mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ka makikilalang bayani sa peg mo na yan. Alam mo kung saan ka makikilala dyan? Iyaking general. Oh, yan ang magiging peg niya. Iyaking general. Oh. Oh, pare! Pare, kaya mo yan. Makulong ka, mag-isa mo. Wala na, wala na. Oh, di ba? Oh. Ano na? May nagawa ba si Puke? Ay, may nagawa ba si Topacio? May ginawa ba si Topacio, mga kababayan? May nagawa ba? Wali. Sumunod ka na lang sa patrol, sumunod ka na lang sa sasakyan ng mga pulis at doon ka na. Oo, doon ka na magngangawa. Buti na lang, Boss Mike, di naka-neck brace, naka-April boy. Oh, nakaganyan, oh. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Lana, ay, nako. Ikulong nyo yan hanggang mabulok. Anyways, marami pa sana tayong tatalakayin, mga kababayan. Kaya lang, may asikasuhin lang ho ako. So paano? Kita-kita po tayo sa susunod na live natin. Muli, ako po ang inyong lingkod. Wala nang iba. Ang pinakamadaldal na vlogger nyo, Mike Cervera. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.